Okay, dahil dyan, sino yung nandito last Sunday? Taas na kamay. Yan, ang dami, grabe. Okay, andito kayo. Ano yung title ng ating part, yung second part ng ating series? Anong daw? Sabi doon? One flesh, one faith. No? So patungkol ito sa marriage, no? Sa wife and husband na pinagsama ng Panginoon, no? Sabi daw, a marriage that honors the Lord will lead to a family that worship Him. So, 'di ba? Binuo ng Panginoon para sila, no? Sumamba sa Panginoon. Ang marriage nila, ang pagsasama nila, may basbas at gabay ng Panginoon. May blessing ng Panginoon. Dahil dyan, sa pagsasama nila, sila ngayon ay magkakaroon ng pamilya. No? Yan. So, ngayong araw, siyempre, nasa pangatlong yugto na tayo ng ating series, yung Becoming a Godly Family series. No? Talagang yung inaaral namin to nung nila Pastor Akat, Pastor Regina, Brother Marlon, at ako, talagang tinuturuan kami. No? Bilang isang anak. No? Bilang isang partner or husband or wife. No? Bilang isang, syempre magulang, parent. No, napakahalaga na talagang hindi lang kami nabibless, hindi lang kayo ang nabibless, pati kami nabibless. No? Maraming pinapakita ang Panginoon Diyos sa buhay nating bawat isa. No, yung inaaral namin ito, ang dami namin nakikita. Ano ba yung mga kulang? Ano ba yung dapat namin idagdag? Ano ba dapat yung nating unahin? No? Yun yung mga nakikita at nasasaksihan ko nung pinag-aaralan namin ito. No, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, napaka-importante. No? Kasi nga, ang Bible nga, ang salita ng Diyos, talagang gabay siya Talagang kompas. Talagang maliligaw ka pag hindi ka nakatuon, kapatid. Pag hindi mo isinabuhay o ginawa yung nasusulat. Kung ano yung mga utos. Kung di mo pinapahalagahan, no, yung mga ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yung mga pangako niya, dapat alam natin, no, sa buhay natin. Kasi makikita dyan na sa buhay natin kung paano kagaling at kabuti ang Panginoon Diyos. Amen? So, dako tayo sa week 3, no, Raising Godly Children. Ang title ng sermon natin today is Raising Arrows. Wow! Astig, no? Grabe. Raising Arrows. No? Meron na ba tinamaan dito ng arrows? Ni Cupido, yung no? Iba yun. So, raising arrows. Bakit daw raising arrows? Mamaya, pag-uusapan natin dyan. Ang main idea ng ating message ngayon is about parenting. Di ba? Sabi dyan? Hindi pala yung clicker. Pumipili ako ganun. Kala ko instant So, sabi doon, ang main idea is parenting is hard. Di ba? Parenting is hard. Madali ba ang pagiging magulang? Hindi, di ba? May sumusuko na ba? Bago natin umpisahan? Pwede na ba? Malaman. Hindi. Kapatid, huwag kang susuko. Kaya mo yan. No? May Diyos na tutulong sa atin. So, parenting is hard, but you're not alone. Wow. Di ba? God has a plan and it starts in your home. Yan. So, lahat daw yun ay nag-uumpisa sa ating bahay. Nag-uumpisa sa mag-asawa sa loob ng kanilang bahay at sa kanilang tahanan. Pero, huwag kang mag-alala kasi nga hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, kasama natin ang Diyos sa pagpapalaki ng ating mga anak. Amen? Sabi, ang passage natin is from Psalms 127 verse 3 to 5. Tayo po tayo. Basahin natin sabay-sabay. Okay. 1, 2, 3. Read. Children are gift from the Lord. They are a reward from Him.
Children born to a young man are like arrows in warrior's hand. How joyful is the man whose quiver is full of them. He will not be put to shame when he confronts his accusers at the city gates. Grabe. Amen. Tayo po muna yung manalangin. Hallelujah, Father God. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, acknowledging you as the author of life and the ultimate examples of a loving parent. Lord, we ask for divine wisdom to raise children who will stand firm in their faith and reflect your character. Open our hearts and minds, speak through word, and equip us to lead the next generation in righteousness. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bless the word of God. Hallelujah. Raising arrows is a metaphor. O sa Tagalog, metapora. No, ito yung ibig sabihin na yung salita na yon inahambing mo sa isang symbol o sa isang bagay na para natin madaling maintindihan. Okay? Or a symbol for raising children to be strong. Diba? Purposeful individuals equipped to fulfill God's plan. Sabi ito na, it emphasizes the responsibility of parents to guide their children towards a life of faith and service. Much like a warrior carefully prepares and aims an arrow. So ganun daw. No, tayo mga parents, pine-prepare natin yung anak natin para yung future niya, maging maganda yung future niya. Diba? Para maging malakas siya. No? Maging yung, meron siyang purpose sa buhay. No? Maging equip siya. We train them. No? Maging responsable. No? So ganun din sa warriors. Pine-prepare na yung bow and then yung arrows niya. Siyempre, inahasa niya yun, di ba? Alam mo? Tapos, binibilang niya kung ilan. Ino-organize niya, inaayos niya talaga bago siya pumunta ng gera or ng battle. So, ganun din, tayo parents. Bago natin ilabas ang ating mga anak, kailangan sa loob pala ng bahay, natuturuan, natitrain na natin sila. Amen po ba? Sabi doon, this involves nurturing their unique gifts. So may mga gifts, no? Individual gifts pala yung mga anak natin. Teaching them to love God and others and preparing them to impact the world for God's glory. Amen? Ito pa. Ito, focus tayo dito. May tatlong gabay o katotohanan o paraan na makakatulong sa ating parents, sa ating mga parents, para sa pagpapalaki sa ating mga anak, para maging isang anak na maka-Diyos. No? To raise and becoming a godly children. Sabi doon. Una. Sabi doon, children are inheritance, are gift, or inheritance from the Lord. No? Okay. Sabi nga, di ba? Children are a gift. Regalo siya, mga kapatid. From the Lord. They are reward from Him. So, tingnan mo yung katabi mo. Regalo yan ng Panginoon. Amen? Regalo yan ng Panginoon sa iyo, kapatid. Dahil regalo sila, they are not burdens, but blessings to be stewarded. No? Kailangan, yung blessing na yan, talagang kailangan, yung mga anak natin na yan, kailangan gabayan natin. No? Amen? Alagain natin, maalin natin sila. Hindi sila mga burdens, hindi sila pabigat. No? So, merong iba, sumusuko na. Diba? Nagkaroon ng anak, sumusuko na agad. Sabi nga, don't give up on your children. Mga kapatid. Kasi nga, di ba? Regalo yan ng Panginoon eh. No? Hindi yan ibibigay sa'yo ng ganun-ganun na lang. No?
May mga times talaga na dumarating sa buhay natin mga magulang, talagang, di ba, tumitigas ang ulo. Di ba? Nagkakaroon ng problema sa mga anak. Normal yan. Yun yung process ng pagiging parents. Pero wag mong i-give up ang pagiging parents, ang pagiging nanay at tatay mo sa iyong mga anak. No? Pag matigas ang ulo, madali lang, palambutin. Huwag mong papaluin, ha? Papalambutin mo. Ibig sabihin, hindi yung ulo, yung kanyang puso, yung kanyang karakter, yung kanyang pagkatao. Kasi nga, ino-nurture mo siya, haalagaan mo siya, ipapakita mo sa kanya yung tamang asal bilang isang anak, yung tamang asal or character bilang isang mabuting tao. Okay? Ano pa? God did not give up on us even while we're sinners. No, ang Diyos nga hindi sumuko sa atin Kahit sobrang makasalanan na tayo noon pa man, umpisa pa lang. No, ang Diyos nandiyan pa rin, nananatili pa rin. Mahal pa rin tayo bilang kanyang mga anak. No? Pinadala pa yung kanyang bugtong na anak para tayo ay sagipin. No? Sa dungis o sa kaaway o sa kasalanan na talagang ginawa natin. No? Napakabuti ng Diyos Ama, no? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kahit kailan hindi niya tayo pinabayaan. Kanyang mga anak, sobrang mahal tayo ng Panginoon. Nararamdaman niyo ba yon, mga kapatid? Sa buhay natin, bilang parents, bilang mga anak, nararamdaman natin na sobrang napakabuti ng Panginoon. He provides for all. Lahat ng needs natin, binibigay ng Panginoon. Even yung safety natin sa araw-araw. Kung tayo pumapasok, kung saan tayo pumupunta, no? Kung saan tayo naglalagi, ando doon ang pag-iingat ng Panginoon. No? Ginagabayan tayo. Kaya pasakop tayo sa ating Ama na nasa langit. Amen? Dahil yun ang mahalaga, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, you are fearfully and wonderfully made. Yes. No? Diyan pa lang blessed na tayo, no? Nagkaroon pa tayo ng mga anak. Amen? Ito, syempre ang anak natin, mga legacy natin sila No? Ultimately, Raising Arrow is about raising individuals who will continue the legacy of faith and service, impacting future generations and contributing God's purpose. Diba? Ganon. Kasi yung mga anak natin, pag napalaki natin ng maayos, na ituro natin sa kanila ng maayos, yung ganda ng buhay na ino-offer ng Panginoon, pakikita natin, step by step, yung future nila, makita natin yung mag-iiwan sila ng magandang legacy. No? Sa community, sa church, kung saan sila belong, no? Sa family, at sa parents na meron sila, yung legacy, yun yung maiiwan ng mga anak natin. Maiiwan natin sa mga anak natin. Amen? Number 2. Yan. Train them intentionally. So, kailangan intentional tayo yung pagtitrain natin. Talagang, kasi mahal natin sila. Gusto natin silang matuto. Umayos ang kanilang buhay. Diba? Kaya kailangan, gabayan natin sila. No? Personal yan Talagang yung lalakaran nila, ay kasama mo sila sa kanilang lalakaran. Amen? Sabi doon, sa Proverbs 22, verse 6, sabi doon, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. No? Talagang once na sinimulan natin ng tama sa pagtuturo sa mga anak natin, talagang may isa sa buhay nila yan Lalo na yung kabutihan ng Diyos, yung character ng Diyos. No? Na i-share mo sa Kanya. No? Yung will ng Diyos sa buhay niya na i-share natin sa kanila. Doon makikita, no? Pag lumaki yan, alam niya ang sinasabi ng Diyos sa buhay niya para sa Kanya. No? Kung ano yung tama at ano yung mali. Nalalaman niya.
Kasi nga, umpisa pa lang, na-train mo na, tinuruan mo na, no? Na maging makatao at maging makadiyos. Amen? Sabi doon, disciple children at home. Teaching them includes disciplines, correction, and modeling godliness. No? So sa pag-train daw, ando doon yung pagdidisiplina sa mga anak. No? And then, siyempre, sa pagdidisiplina, andun yung correction. Siyempre, pag nagdidisiplina ka ng anak mo, kinokorek mo sila, dapat ikaw, correct ka. Disiplinado ka, correct ka rin. Tama ka din. Kasi nakikita nga ng anak mo kung ano yung tama. Kasi ikaw yung nagmo-model. No? Mahirap naman kasi, ikaw yung nagdidisiplin. Ikaw yung nagko-correct sa kanila. Pero, at si tatay at si nanay pala. No? Hindi pala si disiplinado. No? So, teach them God's Word. No? Sa pag-train, intentionally, kailangan natin i-train ang anak natin sa Word of God. No? Para maging godly children sila talaga. Kailangan natin, syempre, ng salita ng Panginoon. So, read and discuss Scripture regularly. No? Sa bahay natin, sa mga magulang, na katulad ko, patuloy tayo, no? No? Magbasa ng Biblia. No? Ipabasa, iparinig sa kanila ang mga salita ng Diyos araw-araw. Regularly nga sabi. Time to time, di ba? So, sa bawat ginagawa ninyo sa loob ng bahay, kailangan may salita ng Panginoon. No? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak? Ano ba yung sinasabi sa atin, sa pamilya natin ng Panginoon? No? Make God's truth a daily part of your life. Di ba? Yun ang tinuturo sa atin di ba? Na kailangan kasama sa ating buhay ang salita ng Diyos para alam natin ang pangako ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos sa buhay natin. Even dun sa mga anak natin na isi-share natin ito. Diba? Amen? Model godly behavior, sabi. Children imitate more than they listen. Diba? Kung ano yung ginagawa ng matanda, yun ang ginagaya ng mga kabataan. So pag nakikita tama tayo, tama yung ginagawa natin, no? Makatuwiran, makadiyos yung ginagawa natin, syempre yung mga anak natin, gagawin din yun. No? I-imitate nga. No? Si Lord, si Jesus Christ, ganoon lang sabi sa atin, no? Imitate me. Kasi ini-imitate ko ang Ama. So, ganun din tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak. Live what you teach. Live what you teach. Kailangan pag sinabi mo, ginagawa natin. Di ba? Pinapangaralan mo, dapat, tinutuwid mo, dapat, ikaw mismo, gumagawa ng tama. Ikaw mismo, matuwid din ang landas na ginagalawan mo, na ginagawa mo. Kasi nga, nasa loob kayo ng bahay. Wala tayong maitatago sa mga anak natin. No? Kahit nga nag-aaway yung mag-asawa, no? Sa loob ng bahay, hindi yan nakakubli lang. Hayag yan, nakikita. Kasi, pamilya kayo, nararamdaman nila yan. No? Naririnig nila yan. Nakikita nila yan. Saan? Sa mga galaw natin, sa mga sinasabi natin, sa mga actions nga natin, even sa pagsasalita natin, kitang-kita yan. No? Kaya sabi mo, ingat. Sabi-sabi tayo, ingat. Ingat, mga parents. No? Kaya wag tayong papakita sa kanila ng hindi maganda. No? Kung may mangyari man, 'di ba? Pag-usapan, no? Kung ano 'yung nangyari at itama bilang isang pamilya. If we don't teach them, the world or the culture will teach them. No?
Kaya kailangan, turuan pa lang natin. Habang maliit pa sila, turuan na agad natin. No, habang bata pa sila, turuan na agad natin sila. Teach them godly principles. Not just rules, house rules, kung ano man yan. Diba? Dapat godly principles. Diba? Tuloy mo, nak, may nangyari na ganito. What would Jesus do? Ang bigat agad. Diba? What would Jesus do? Ano nangyari sa yan? Anong gagawin ni Jesus Christ? Diba? Ano pa? Disciple every moment. Don't be too busy, mga parents. No? When it comes sa pagpapalaki ng ating mga anak, huwag natin silang baliwalain. No? Habang papalaki sila ng papalaki, pag di natin iningatan, yun nga, ang mundo, ang ibang tao, o ang nakapalibot sa kanya, ang magtuturo sa ating mga anak. Di ba napaka dangerous nung natututo sila imbis na sa tama napupunta sa mali. So, bantayan natin yung mga anak natin. Amen? Okay. Encourage a personal relationship with God. Not just your faith, their faith. Mahalaga yung pananampalataya nila. Alam niyo yung pananampalataya ng mga anak natin. No, kung saan talaga sila, sa Panginoon ba sila o sa mundo? No? Kailangan magkaroon sila ng relationship sa Panginoon. I-goal natin 'yun. Maliliit pa lang sila, dalhin natin sila sa church. No? I-connect natin sila sa church, sa mga gawain ng church, sa ministry. No? I-serve natin sila sa Panginoon, no? Para sa pagpapalaki, papalago ng kingdom ng Diyos. Amen? Napakahalaga ng relationship sa Panginoon. Yun ang imprint natin sa kanila, sa buhay nila. Kasi ang Panginoon, mawala man lang tayo mga parents dito, meron Diyos na mas magaling sa atin. No? Mawala man tayo, may Diyos na mas magaling mag-alaga, mag-provide, magpagaling, at nagmamahal sa kanila. Amen? Amen. Sabi doon, parents are children. Parents are children needs. Diba? Ano ba yung mga pangailangan ng mga anak natin, mga parents? Una-una, guidance and training. Diba? Sabi doon, raising arrows involves more than just providing for your children's physical needs, no? Amen? Hindi lang yun ang pangailangan. Hindi lang yun ang kailangan ng mga anak natin, yung personal needs. No? It includes guiding them in their spiritual development. Teaching them to discern right from wrong and equipping them with the skills and knowledge necessary to navigate life's challenges. Amen? So yun ang mas kailangan nila, mga kapatid. Maganda yan, okay yan, mga personal na physical needs para mas lumaki sila, lumakas. Pero iba yun talagang naibibigay. No, natin sa mga anak natin pag gina-guide natin sila. Lalo na sa kanilang spiritual development. Amen? Amen. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, sabi, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them and when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up. So ganun daw talaga. No? Ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga parents, na kailangan talaga turuan natin ang mga anak natin, i-imprint natin, i-press natin yung kabutihan ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, yung plano ng Panginoon sa buhay nila, yung mga pangako ng Panginoon sa buhay nila. No? Kahit saan sila pumunta. No? Lalo na sa loob ng bahay. Amen? Okay ba? Okay ba kayo doon? Amen. Diba? Doon pa lang, yung spiritual growth ng mga anak natin, talagang mataas. Diba?
kung nag-uumpisa tayo sa ating mga tahanan pa lang. Amen? Magiging malakas sila. Hindi lang physically, spiritually. Diba? Kasi nga mga arrow sila eh. No? Sila yung pinapadala natin, mga representative natin. They're leaving a legacy. No? Yung mga anak natin. So kailangan, tinetrain natin sila, inaalagaan natin sila sa katuwiran, sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Sabi doon, alam mo na, create a God-centered home. No? Yun muna gawin natin, create a God-centered home, prioritize worship. No? Tayo mga parents na nandito sa church, prioritize natin ang worship. Pray together as a family. No? Make church a central part of weekly life. No? Ibig sabihin, yung church talaga, weekly, kasama natin sila. Nadadala natin sila dito. No? Para sa kanilang spiritual growth. Amen? Natututo sila dito, nakikilala nila ang Panginoon. Hindi lang tayo mga parents nakakilala sa Panginoon, maging ang mga anak natin. Siyempre sa tulong ng mga manggagawa ng Panginoon, sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga katulad nilang children, sa young adults, young professionals na kasama nila dito. Diba? Natututo sila gumawa at gumalaw sa kingdom ng Diyos. Amen? Speak life sa kanila. Word shape identity and character. No? Speak life sa buhay, no? Sa buhay nila. Talagang ibigay nyo sila sa Panginoon. Ipakita nyo ipaalam nyo sa kanila yung plano ng Panginoon sa buhay nila. Use your voice to affirm, to bless, and to guide them. No? No? Bigyan nyo sila, no? Ng mga words of wisdom na galing sa Panginoon. Doon pa lang, nabubuhay sila eh. No? No? Amen? Parents, our children needs to have an impact and purpose. No? Just an arrow is meant to be launched with accuracy and purpose. Children are raised to make a positive impact on the world. No? Kailangan yung buhay nila talagang may dating, may impact. No? Kung ano yung ginagawa nila, yung future nila, yung professions nila, kailangan may impact. Lalo na, wag nagsiserve sa kingdom ng Panginoon. Talagang maraming nabibless, nare-reach, nako-connect sa Panginoon. No? Sabi nga, this includes living a life that honors God, serving others, and contributing to God's kingdom. Amen? So, pumunta tayo sa pangatlo. Basahin natin, don't provoke but nurture. No? Don't provoke but nurture. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 4, sabi doon, fathers, do not provoke your children to anger. By the way you treat them, rather bring them up with the discipline and instructions that comes from the Lord. So, tayo mga parents, no? Ang kinakausap dyan, tayo mga parents, huwag natin masyadong galitin. Huwag natin galitin ang mga anak natin. No? Huwag natin gugutumin daw. No? The way we treat them. No? Kung merong hindi magandang nangyari, huwag natin silang pagalitan ng sobra-sobra. Kasi yung paggalit nyo na yon, ng sobra-sobra, mas malalayo pa siya sa inyo at sa Panginoon. Diba? Pwedeng mangyari yun, mga kapatid. No? Huwag natin silang agalitan masyado. Lalo na, mga bata. Diba? Sabi niya, rather bring them up with the discipline and instructions that comes from the Lord. So, nagkamali sila, tanggapin natin.
ipakita natin sila yung katuwiran ng Panginoon. No? Sabihan natin sa kanila, but yung pagkakamali na yon, kasi lahat naman ng tao nagkakamali. No? Lahat ng anak natin nagkakamali. Even parents nagkakamali. Pero alam natin, itama yung mali. No? Sabi nga, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Okay? Amen? Hebrews chapter 12, verse 6, sabi doon, for the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. As His child. Yan ha? Ayan ha? Sabi doon, for the Lord disciplines those He loves. So sa mga anak, pag dinidisiplina kayo, normal yan. No? Normal yan. Kasi nga, ang Diyos nga, dinidisiplina niya rin ang lahat ng kanyang minamahal. So pag dinidisiplina ng magulang, tanggapin niyo yon at isabuhay ninyo. Gawin ninyo kasi yun ang makakabuti para sa inyong mga anak. No? Walang hinangad ang magulang kundi ang kabutihan ng kanilang mga anak. Ganon din ang Diyos Ama. So nagdidisiplina siya. Dinidisiplina niya tayo lahat. Amen? Kaya, i-embrace nyo yan. Pag dinidisiplin kayo, ibig sabihin, mahal kayo. Mahal kayo ng parents ninyo. At higit sa lahat, mahal tayo ng Diyos. Magpa-correct tayo. Amen? Ano pa? Be patient and gentle in raising them. So, kailangan, pasensyoso tayo. No? Kailangan, talagang matitigas ang ulo nila, hindi sumusunod, pero dapat pasensyoso ka pa rin. Mahal mo yan eh. So gusto mo silang i-correct talaga. Remind yourself with power of words. O mo silang sabihan ng mga masasakit. Hindi sila lalong matatama niyan. Bagkus lalo silang masasaktan, mapariwara. So kailangan talaga natin i-impress sa kanila yung kabutihan ng Diyos. Ipaalam sa kanila kung nagkamali sila, pinatatawad natin sila. No? Kailangan baguhin yung mali at itama. Amen? Sabi doon, children who do not have godly parents should continue to pray for their parents. Seek spiritual parents in the community. So lahat, no, ng mga kabataan, no, na walang parent, no, wala nang mga magulang, kung kayo ay nasa loob ng church, no, meron tayong mga pastors, meron tayong mga church leaders, and even kung saan ka life group na kasama, yung life group leader, no, pero silang maging yung spiritual parents. No? Sila yung magno-nurture sa'yo, tutulong sa'yo, magbibigay sa'yo ng gabay ng Panginoon, no? Kung ano yung tama at mali. Sila ang sasama sa iyo sa journey mo, sa buhay, sa Panginoon. Amen? So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi maraming ibinibigay ang Panginoon na pwede niyong maging magulang. Amen? Lalo na pag kayo ay nasa church. Raising godly children means prioritizing what matters most. Amen? What matters most is, syempre, si Lord. Sa buhay natin. Amen ba? Na-receive nyo ba? Amen. So sabi, parents, it's never too late. No? You're not raising just good citizens. You're raising warriors for the kingdom of God. Ano pa? Trust the process and God is faithful. So sa ating mga parents, talagang trust the process lang. No? Kasi faithful ang Panginoon. Ano mang pinagdadaanan nating parents with our children, talagang ang Diyos, faithful siya. Yan. Kaya nga, sa Matthew, sa ating pagkatapos, sa Matthew, verse 19, verse 14, sabi doon, but Jesus said, let the children come to me, don't stop them, for the kingdom of heaven
belongs to those who are like these children. So, dalhin natin sila sa Panginoon. Huwag natin silang pagbawalan or huwag natin silang pigilan. Napakahalaga ng mga kabataan ito sa Panginoon. So, take away natin. Parenting is a calling to shepherd hearts, not just manage behavior. Children are arrows meant to be shaped, aimed, and released for God's purposes.